Hi guys, samahan niyo ko ulit for today's video. Sa mga naghahanap ng part 2 at sa mga nabitin na rin, heto na. Kahit alam ko namang hindi niyo ako masyado pinapanood pag ganito yung mga mini vlog ko. Bakit kayo ganyan? Charis. At heto na nga yung katuloy ng aking last mini vlog. Time check, 10:50 AM na. Ang nakalagay sa ticket niya ay 11:30 AM kaya bumaba na ako. Pero pwede pa ding mabago yun. Pwedeng mapaaga or pwede ding mali. Yung ibang sumusundo, naghihintay na lang sa labas ng gate. Kami, pagkasama ko yung mga anak ko, pumapasok talaga kami sa loob. Tulad ngayon, sasadyain ko talaga siya sa arrival. Super duper taas ng hagdan na to, bawal ang nirarayuma. Kahit mataas yung sandals na gamit ko, wedge naman kaya okay lang. Hinanap ko nga muna yung arrival time ng kanyang airplane. Nakita ko naman agad, bale, Singapore to Manila siya. SQ914 Singapore, hindi pa siya nakakalapag, 11:26 AM pa. Pagtingin ko nga sa waiting area, may mga ilan-ilan na ding naghihintay. Pero maya-maya lang mapupuno yan ng mga naghihintay. Grabe, sa mga oras na yan, inip na ako kasi halos lahat ng kasabayan kong naghihintay na sundo na nila yung susunduin nila. Ako na lang yung naiiwan. Siguro halos 3 hours ko siyang hinintay kung di ako nagkakamali. At sa wakas nakita ko din siyang lumabas. Diyos mio. Wala yung bagahe ko. Bakit? Nagka-problema pala sa kanyang bagahe at naiwan sa London. Hindi nga naisaka yung isang bagahe niya. Yung isa lang yung nakuha niya. Kaya ayun, nag-fill up pa daw siya ng form doon kaya siya natagalan. Diretso na nga kami agad yan sa Pasay Victory. Sa mga oras na yan ay sobrang lakas na ng ulan. Pagod, antok at stress na yung kanyang napala sa sobrang haba ng biyahe niya tapos nawala pa yung kanyang bagahe. Kung hindi ako nagkakamali, UK to London, London to Singapore, Singapore to Manila. Di ko sure kung tama talaga yun. Basta ganun katagal yung kanyang flight, intindihin nyo na lang. So heto na, pagdating nga namin dito sa bahay ng aking mga biyanan, tinabihan niya agad ang kanyang baby girl. Sa mga oras na yan, masarap pa ang tulog ni Samir at wala siyang kamalay-malay, katabi niya na ang kanyang daddy. Pero alam naman niyang darating na ang kanyang daddy, kaya nga nagpaalam ako sa kanya na luluwas muna ako papuntang Manila kasi kailangan kong sunduin si daddy niya. At heto na nga, kinaumagahan na to, syempre nakita niya na ang kanyang daddy na dumating na. Sobrang higpit nga ang kanyang yakap sa kanyang daddy. Gaya ng dati, never naman siyang nanibago sa kanyang daddy kasi masipag naman makipag-video call ang kanyang daddy. Nagagawa pa nga nilang dalawa mag-hide and seek kahit video call lang. Minsan nga mas matagal pa nga silang nag-uusap lalo na pag nasa mood si Samira makipaglaro sa video call, umaabot siya ng 1 hour. Ganyan katsaga yung daddy niya makipag-video call sa kanya. Face. So bale ito ang first breakfast namin after 1 year na kumpleto kami ulit. Bakit ang pwede man natin bigyan ng check? Bakit so pwede man siya? Tinwan pa rin naman ito. Hindi ko na nga naalala isali yung sarili ko sa video. Nag-enjoy nga akong i-video sila. Tignan ko silang tatlo na masaya na sila ulit kasi nga nandito na ulit yung daddy nila. Sa ngayon, i-enjoy muna habang nandito ang kanilang daddy. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye!